Hello mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Tamadana. Today, gagawa tayo nitong no-bake banana cupcakes. Tara, let's start! So una, kailangan natin ng 4 na piraso na hinog na saging na lakatan. Babalatan lang natin ito and then imamash natin. Kailangan natin yung hinog na hinog kasi mas magiging flavorful yung ating banana cake kapag hinog yung ginamit natin. So kapag fully mashed na yung inyong mga saging, pwede na nating i-add ang 2 perasong itlog. Then, ibibit natin yung egg together with the banana hanggang sa maging well combined. Ngayon naman, mag-add tayo ng 1 teaspoon na vanilla extract. Paghaluin lang din natin ito, habang dinadagdag natin ang 1/2 cup ng cooking oil. Gayon na rin ang 2 1/4 cup na evaporated milk. Pwede ring fresh milk o kung nagtitipid kayo, pwede ding water na lang. Pero I suggest you use milk para mas maging creamy ang ating butter. Ngayon, doon naman tayo sa mga dry ingredients. Kailangan natin ng 1 cup na brown sugar. Then, beat lang natin to hanggang sa mag-dissolve na. Tapos, add na rin natin ang 2 1/2 cup na cake flour. Isang tablespoon na baking powder at 1 teaspoon na baking soda. Lagyan na rin natin to ng konting asin pang balance sa lasa. Tapos, babatihin na lang natin to hanggang sa maging well combined na at wala nang natitirang mga big lumps of harina. Medyo i-level up lang din natin itong ating banana cupcake kasi lalagyan ko siya ng 1/2 cup ng crushed walnuts. Maglagay na din tayo ng chocolate chips. 1/2 cup din ito. I-cover lang muna natin siya sa flour para pag hinalo na natin sa butter, hindi siya lulubog. Once na i-add na natin to, haluin lang siya very lightly hanggang sa maging well combined. Then, pwede na tayong mag-arrange sa ating hulmahan. For the molder, itong mga cute na paper cups, cupcake cups yung gagamitin ko. But you can use the ordinary molder or hulmahan na ginagamit sa mga puto or cupcake molder talaga. Bahala na kayo. So, bali, 1/2 cup yung kasya dito sa molder na to. This one is optional na lang, pero gusto ko pa siyang lagyan ng toppings ng walnut at saka chocolate. Then, i-rearrange na natin to sa ating steamer. Dapat kulong-kulo na rin po yung inyong tubig bago nyo ito isalang. So, ayan, papasingawan na lang natin to for 30 minutes. So, after 30 minutes, huwag nyo siya agad-agad buksan kapag kapatay nyo ng apoy. Mag-antay kayo ng mga 2 minutes lang. Then, eto, ready na siya. I'm super happy with the result kasi sobrang ganda ng kinalabasan and putok na putok siya. Yun yung hinahabol ko talaga mga ka-kitchen, yung sumasabog. Ang medyo hindi lang maganda ang kinalabasan is yung toppings ko na chocolate, bumagsak siya. Dapat pala kinover ko din siya ng harina. So, papalamigin na lang natin to and tikiman time na. So, para makain nyo to, you can either use a fork and then scoop out nyo siya dito sa molder or pwede din naman na gupitin nyo or punitin nyo na lang tong paper molder. And as you can see mga ka-kitchen, sobrang soft and fluffy nitong nagawa natin na banana cupcake. O diba, hindi naman natin kailangan ng oven para mag-enjoy or ma-enjoy ang masarap na banana cake. So, ano pang hinihintay nyo? Hopefully, you can try this recipe too. And please leave a positive comment. If ever na-try nyo na rin to, let me know. Maraming salamat mga ka-kitchen. See you next time!